Kanina, naglunsad ang Israel ng isang serye ng mga airstrike na nagta-target sa mga site na nauugnay sa Hezbollah sa Beirut, Lebanon, bilang bahagi ng patuloy na kampanyang militar nito sa rehiyon upang ubusin ang mga militanteng grupo. Itinuon ng Israeli Defense Forces ang kanilang mga pag-atake sa mga institusyong nauugnay sa Hezbollah, partikular na pinuntirya ng IDF ang mga pasilidad sa kaloob-loobang bahagi ng Beirut, na ayon sa militar ng Israel ay dito nagtatago ang pinuno ng Hezbollah na si Sheikh Naim Qassem. Ang mga pambobomba na ito ay humantong sa malaking pinsala at pagkawasak ng mga gusaling pinagtataguan ng mga senior commander ng grupo, na ang mga pambobomba ay nagresulta sa pagkasawi ng 8 mandirigma ng Hezbollah, at may mga sibilyang iniulat na nadamay sa operasyong ito. Bago ang mga pambobomba ng Israel, pinalikas ng IDF ang maraming mga mamamayang Lebanese na nakapaligid sa mga pasilidad na ito, upang hindi madamay sa nagpapatuloy na tunggalian ng magkabilang panig. Ang pinakabagong mga pag-atake ay dumating sa gitna ng mas malawak na salungatan na nangyari sa katimugang Lebanon mula noong unang bahagi ng Oktubre, kung saan ang Israel ay nagsasagawa ng parehong mga operasyon sa lupa at himpapawid laban sa mga militanteng Hezbollah. Ayon sa militar ng Israel, na mahigit sa 250 na mandirigma ng Hezbollah ang nasawi sa loob lamang ng isang linggo, mula nang pinalawig ng IDF ang mga opensiba nito sa maraming lugar sa Lebanon, para itumba ang maraming Hezbollah na patuloy na naglulunsad ng mga pag-atake ng rocket at missile, laban sa mga puwersa ng Israel at mga sibilyang lugar sa hilagang bahagi ng Israel. Ang sitwasyon sa Lebanon ay lalong naging kakilakilabot, na may higit sa 40% ng mga mamamayan ng Lebanon ang nawalan ng tirahan, at lumawak ang pinsala sa mga infrastruktura. Habang patuloy na pinupuntirya ng Israel ang mga network ng militar at pananalapi ng Hezbollah, ang makataong krisis ay mas tumaas pa, lalo na sa mga lugar na makakapal ang populasyon tulad ng southern suburb ng Beirut. Sa hiwalay na operasyong militar ng Israel, pinaigting ng IDF ang pagsulong ng ground unit nito sa katimugang bahagi ng Lebanon, na nagsimula ang opensiba sa lupa sa mga koordinadong pambobomba gamit ang artillery, na sinundan ng mga kilusang infantry. Ang mga ulat ay nagpahiwatig na ang mga tropang Israeli ay tumawid sa Blue Line patungo sa Khirbet Yaron, na nakikibahagi sa mga matitinding labanan sa pagitan ng mga mandirigma ng Hezbollah. Ayon sa IDF, na matagumpay nilang nakuha ang ilan sa mga estratehikong posisyon ng Hezbollah sa mga pagsalakay na ito. Dahil sa patuloy na operasyong militar ng Israel at katalinuhang ipinakita sa labanan, nakuha ng IDF ang maraming mga armas at mga bala ng mga militanteng grupo sa katimugang bahagi ng Lebanon, na nagbigay na sa pamunuan ng Hezbollah ng malaking presyon dahil sa halos araw-araw na lang itong naaagawan ng maraming mga armas. Simula nang magsimula ang labanan nitong mga nakaraang buwan, ito na ang pinakamaraming armas ng Hezbollah na nakuha ng militar, na kung saan nagmistulang bodega na sa dami ng mga pandigmang kagamitan na ito na nakuha ng IDF mula sa mga terorista. Samantala, ang ministro ng depensa ng Israel na si Yoav Gallant ay naging headline sa mga balita, sa pamamagitan ng pag-uutos nito sa Israeli Air Force na paigtingin ang pagsasanay nito, bilang paghahanda para sa isang potensyal na pambobomba laban sa Iran. Ang direktiba na ito ay dumating sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon, partikular na kasunod ng patuloy na operasyong militar ng Israel sa Lebanon laban sa Hezbollah. Ang mga komento ni Gallant ay nagpapahiwatig ng makabuluhang pagbabago sa postura ng militar ng Israel, at sumasalamin sa lumalaking alalahanin tungkol sa impluwensya at kakayahan ng Iran. Ang backdrop ng anunsyo na ito ni Gallant ay ang masalimuot na geopolitical landscape sa gitnang silangan na kinabibilangan ng Iran pati na ang mga proxy nito, dahil sa patuloy na pagbibigay ng Iran ng mga armas sa mga militanteng grupo, na ayon sa kanya ay kinakailangang maputol ang ugnayang ito sa pamamagitan ng pagbomba sa militar ng Iran. Sa pagbisita ni Gallant sa isang airbase sa katimugang Israel, binigyang diin niya na kinakailangang maging mabangis at matalino ang mga Israeli Air Force sa lalong madaling panahon, para sa mga potensyal na mga airstrike nito sa Iran. Dagdag pa niya na dapat nating ipakita sa mundo na hindi tayo nagpapaapi, na ang pahayag na ito ay binibigyang diin ang pangako ng Israel na maagang tugunan ang mga pinaghihinalaang banta mula sa Iran,
bago pa sila ganap na direktang umatake sa malaking bahagi ng Israel. Ang prospect para sa isang multi-front war ay napakalaki dahil ang mga grupong suportado ng Iran sa buong Iraq at Syria ay maaaring sumali sa labanan na ito kung sakaling direktang hampasin ng Israel ang Iran. Nagbabala ang mga analyst na ang gayong estilo sa digmaan ay maaaring hamina ang mga mapagkukunan ng militar ng Israel na humantong sa makabuluhang mga casualty. Mahigpit na sinusubaybayan ng internasyonal na komunidad ang mga kaganapang ito na ang Estados Unidos ay nagpahayag ng pagkabahala sa potensyal na paglala ng salungatan at hinikayat ang Israel at Iran na magpigil sa kanilang mga sarili. Binigyang diin ng kalihim ng Estados Unidos na si Antony Blinken na ang kahalagahan ng mga solusyon na diplomatiko ay napakahalaga sa mga panahong ito dahil sa gitna ng tumataas na tensyon ng magkabilang panig, subalit nanindigan si Blinken na ipagpapatuloy nito ang pagsuporta sa kaalyado nitong Israeli. Sa kanyang pagbisita sa gitnang silangan, ipinahayag ni Blinken ang isang malinaw na babala sa Iran tungkol sa pagkakasangkot nito sa patuloy na labanan. Sinabi niya na anumang karagdagang pag-atake sa Israel ay malalagay sa alanganin ang sariling interes ng Iran, na umaasa ang Estados Unidos na ang Iran ay nakakuha ng isang malinaw na mensahe na ang anumang pagsalakay sa Israel ay hindi matitiis ng Washington at makakatanggap ito ng malakas na tugon mula sa militar. Ang pahayag na ito ni Blinken ay sumasalamin sa pagtatanggol nito sa kaalyado na ang karagdagang pag-atake ng Iran at mga proxy nito sa Israel ay sasalubungin ng malakas na tugon ng mga pambobomba mula sa Estados Unidos. Ang mga komento ni Blinken ay naglalayon din na bigyan ng katiyakan ang mga kaalyado nito sa rehiyon tungkol sa suporta ng US para sa Israel, habang itinataguyod ang pagpigil upang maiwasan ang higit pang paglala ng digmaan. Sa kabilang anggulo, bilang tugon sa mga pagsalakay ng Israel sa Lebanon, itinodo ng Hezbollah ang paglulunsad nito ng maraming rocket fire patungo sa Israel. Isinasaad ng mga ulat na hindi bababa sa 30 rockets ang pinakawalan ng mga militanteng grupo sa hilagang bahagi ng Israel, subalit hindi man lang ito umabot sa kalupaan dahil agad itong na-intercept ng IDF sa himpapawid. Ang pamunuan ng grupo ay nagpahayag sa publiko ng kanilang kahandaan para sa komprontasyon, na binigyang diin ni Sheikh Naim Qassem ang kanilang pangako sa pagtatanggol sa teritoryo ng Lebanese laban sa mga pagsalakay ng Israel. Ayon sa kanya, na ang mga puwersa ng Hezbollah ay ganap na handa para sa pangmatagalang pakikipag-ugnayan sa militar ng Israel kung kinakailangan. Pinaigting din ng grupo ang pakikipagbakbakan sa militar ng Israel upang ipakita kay Netanyahu na hindi sila natatakot sa kakayahan ng puwersang Israeli. Isinasaad ng mga ulat na nagkaroon ng iilang mga pinsala sa panig ng Israel, lalo na sa militar na gumagamit ng tangke sa labanan. Sa video na ito, ipinakita ng Hezbollah kung paano niya pinasabog ang tangke ng Israel gamit ang mga anti-tank na armas, na ilang sandali lang ay talaga namang hindi ito nakawala sa kamay ng terorista. Bilang conclusion, ang mga airstrike ng IDF sa Beirut kanina ay kumakatawan sa isang kritikal na pagtaas sa patuloy na salungatan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Habang tumitindi ang mga operasyong militar at lumalala ang makataong kondisyon, ang pangangailangan para sa mga solusyon sa diplomatiko ay lalong nagiging apurahan, habang ang magkabilang panig ay naglalakbay sa masalimuot na tanawin na ito. Ang panawagan naman ni Yoav Gallant para sa pinahusay na pagsasanay sa mga unit ng Air Force ng Israel ay sumasalamin sa isang malawakang pambobomba nito sa Iran upang hindi na makaporma pa ang Iran sa tunggalian na ito. Habang ang mga tensyon ay patuloy na tumataas sa gitna ng patuloy na mga operasyong militar ng Israel laban sa Hezbollah sa Lebanon, ang potensyal para sa isang mas malawak na salungatan ay tila mas tumaas pa, dahil naghahanda ang Israel para sa lahat ng contingencies habang tinatahak nito ang komplikadong geopolitical landscape sa gitnang silangan. Ang mga darating na linggo ay magiging mahalaga, habang tinatasan ng magkabilang panig ang kanilang mga estratehiya at tugon kung papaano nila ito isasagawa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.